Kumusta po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon dito sa Kalingap Circle. Ano po tayo? Kay Kuya Ato, si One TV Vlog. Pero bago ko ituloy yung aking reaction, maraming salamat po and welcome to my new subscribers. Thank you po sa suporta ninyo mga silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share. Salamat po sa lagi kayong nariyan na nanonood sa aking mga ginagawang reaction. God bless po and more blessings po sa inyo. Ingat po kayo palagi. And also support na rin po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, ayan sila Kalingap Rab at Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga kasaman ko pong reactors dito sa Karepa, mga Kalingap partners, buong Kalingap community support po natin, and also Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Ka-Business Family Channel po nila, mga kagwangs at ang mga kasamaan ko rin pong reactors dito sa Ka-Business Official. So ito po, kasi alam natin na yung bahay na yun ni Maribel, ito po yung batang Kalingap Angel, pero natanggal kasi nabuntis po siya habang nag-aaral, first year college. First semester lang kanyang napasok kasi hindi na natuloy kasi nga nagkamali, nagmadali. Yan. Pero sa nangyaring yun, tuloy-tuloy pa rin yung pabahay nila Kalingap Rab. So ito, panoorin muna natin. Kasi pagdating niya doon ni Kuya Ato, si One TV Vlog, walang tao. Inikot niya yung bahay, sarado. At umalis to siya, hinanap niya. So ito po yung nangyari. Panoorin po natin. Salamat po, Boss Kalingap Rab. At ito nga po, dito tayo. So yun po, andyan po si Maribel, mga Kalingap po. Pindi pa tayo ng merienda. Ikaw, kumain ka na ba? Kumusta kayo, Maribel? Okay naman po. Ha? Dahil na pa ako naghanap sa'yo. Nag-iikot ako doon. Payo sa Vinsons. Buti nakita kita. Hindi kita makontakay. Lalaba po ako, hindi ko po alam na napunta po kayo. Pambira. Ikaw naglalaba? Konti lang po, utay-utay. Pero pag naman po, pag wala pong gawa yung asawa ko po, siya po yung naglalaba. Kaso lang, ngayon po ay kahit po linggo ay may trabaho po siya. Kahit linggo, ayos. Opo, na po siya, na extra po siya sa iba. Kasi po, maanak na baga po ang kailangan po namin ng pera. Tapos, nagkaroon pa po ng problema. Bakit? Mahina po yung kapit. Simula po nung 7 months ay po ako ng pampakapit. Tapos nung saktong 8 months po, dinugo po ako. Kaya po dito po muna kami sa Vinsons para po malapit po yung paanakan. Para ngayon kabuuan na mo na ngayon, ano? Opo. So kaya pala wala kayo doon sa bahay nyo, iniwanan yung bahay nyo doon. Maano po kasi, malayo po, tsaka po masyadong malubak yung daan. Oo. Pero pag nakapanganak ka na, Doon na po ulit kami. doon na kayo. Sila mama at lola, Nakikipagbunutan po si mama ng mani. nakikipagbunutan. So nasan sila ngayon? Nandun po ulit sa napilihan. Sa napilihan. Yung stepfather mo, okay naman? Hindi ko po alam. Hindi pa po ako na nakakapunta. Po ay. Sobrang layo. Bago po magparaan. Saka sobrang layo doon. Matagdag ka ng gusto. Sabi po nung OB ay, pahinga lang daw po. Kumusta naman ang baby sa tiyan mo? Okay naman po. Bukas po mapunta ulit kami sa provincial. Provincial ka mga anak? Ito ka mga anak? Diyan po sa layong nga pa, check up lang po kami dun. Private ka mga anak? Lying in? Kailangan din ng pera doon. Malaki din yata magastos pag sa lying in, ano? Hindi ko po alam. Nagtanong kayo doon, hindi pa? Hindi pa po. Kung magkano magastos. Bakit di kayo nagtanong? Para malaman niyo yung kung magkano yung ihanda ninyong pera. Di ba? Mamaya, nagulat kayo, malaki pala magastos. Di ba? Tanongin niyo kung magkano. Tapos kabuuan na mo na ngayon pati, di ba? Sa provincial, mas doon, kumbaga mas mura yata sa provincial kung doon ka mga anak. Depende po pag Ano sabi nung... Sana ko dalahin. Pero mas malapit po kasi dyan sa laying inandyan lang po. Pero kung saan naman po, provincial ako dalahin, okay lang po. Bahala po sila. Pero nagpapacheck up ka sa provincial. Opo. Ano sabi ng doktor doon? Sabi po ay baka
hindi na po abuti ng picture ko yun kaya mag-anak na ako. Ilang araw na lang? Meron nga po sanang libreng ultrasound doon. Kaso lang, ang due date ko pa po ay June 27. Tapos, sabi po ng OB, magpa-ultrasound na lang daw po kami bukas. Kasi nga, baka daw po din abutin ng 20. So magpapa-ultrasound ka bukas. Mabuti pumunta pala ako, sakto din. Kaya pumunta ako dito kasi nagpapaabot ng nung panakaraan to. Okay mga kalingap, so nasagot po yung katanungan kung bakit wala doon tao sa bahay nila Maribel. Tinanong ito ni Kuya Juan, ni Kuya Ato, kung bakit nila iniwanan doon. So yung kanyang rason, napanood naman po natin. At ito yung yung iba kasi dyan sa comment section, ang dami ring kaagad, mga negative. Bakit daw iniwan yung bahay na yun na pinagawa nila Kalingap Rab, ibigay na lang daw kay natataon kasi na si DJ France na wala ring bahay, umalis na sa kanilang tirahan, ibigay na lang daw doon. Hindi naman pwede, basta-basta ganun na lang mga Kalingap dahil syempre kay Maribel yun. So yung rason po niya ayon, sana po maunawaan natin na malayo nga daw yung lugar na yon doon sa lugar na kasi malapit na siyang manganak at masyadong risky yung kanyang kalagayan at doon muna sila pansamantala nakatira sa side ng lalaki, sa mister niya. At ang kanyang nanay naman syempre naghahanap buhay, yung nag-aani ng mga mani, yung marang maganon, yun naman ang ginagawa nila Nandun din yun sa kanilang lugar. Pasensya po, nangungungo ako, ay nako po. Ito po yung problema ko ngayon. Okay lang, laban tayo. Laban safe. So yun, maunawaan po natin ang sitwasyon Maribel dahil nga nag-iinom siya para yung sa baby niya. Nung 8 months daw, umalis na sila doon para hindi siya matagtag. At anytime, nag-aalala din yung kanyang kalibin na syempre, ang may iwan lang doon si Maribel at saka yung lola niya na may problema pa sa paningin. So, bali dalawa lang sila. Ano magagawa ni lola niya kung sakali may maramdaman si Maribel sa kanyang katawan. So, maganda na rin yun ang kanilang ginawang hakbang na doon muna sila sa nanay o sa side ng kanyang kalibin para anytime na naman, malapit lang. Yun nga, sabi nga niya, malapit lang. At mayroon siyang kasama. Hindi mangangamba yung kanyang asawa sa ganung sitwasyon. At kaya yun, lesson learned tayo, mga Kalingap. Bago tayo magkomento, tapusin muna natin yung video. Kasi gagaya niyan, babalik sila doon after na makarecover, makapanganak si Maribel, dala na yung baby niya. At least kahit pa paano, makakakilos na siya. Diba? At meron pang mga suggestion doon. Siyempre, panganay, first baby. Ang daming nag-aalala. Salamat sa inyo, mga Kalingap, sa comment section. Kasi sa lying in lang daw ito, planong manganak ni Maribel. At yun nga, wala pa rin silang naitatabi. Nababawas-bawasan daw, base dito sa kwento niya kay Kuya Ato, sa pag-uusap nila. Yung suggestion niyang mga nag-aalala na ating mga Kalingap, supporters dyan sa comment section, sa channel po ni Kuya Ato, yung sabi nga dapat doon sa hospital. Tama sana, sana Maribel, isaalang-alang yung kanyang sarili, yung kanyang baby. Kasi first baby yun, hindi natin alam. Mahirap talaga, mahirap manganay, grabe. Pero, hindi natin sigurado, hindi natin alam. What if naman, kumpleto yung salahiin, wala namang problema, ba? At saka magpapacheck up naman to doon sa hospital ito si Maribel. Pero sana, para sa akin talaga, hindi ko isusugal yung sarili ko manganganak sa lying in, first baby lang. Okay lang kung pangalawa na kasi alam mo na kung anong gagawin. Ang hirap kaya. Mahirap manganak, Diyos mio. Naranasan ko yan, first baby ko. Sa hospital pa yun, hirap na hirap ako. Siyempre, panganay, hindi mo alam kung paano siya iire. Kaya lakas mo yung ilog na Maribel, malapit na yan. Kita mo yun, siguro lalaki yun. Hulaan tayo, lalaki kaya. Nakausli yung puso niya lalaki, pero depende siguro. Kasi may anak ako din na nakausli yung puso ko, pero babae naman siya. So, kung ano man ang kanyang magiging gender, blessing yun para sa pamilya nila Maribel. So, yun lang po yung sa akin ng mga Kalingap. Suportahan po natin sila Kuya Ato. Ayan. Kahit pa paano, nagtumutulong, naghatid siya ng blessing doon kila Maribel. Magagamit yun para sa kanyang panganganak. At sabi nga, meron naman ng mga gamit na nabili dahil yung bigay ni Kalingap Rab, shout out po. Mga blessing na naibigay dati pa ni Kalingap Rab at na
na-manage naman yun kasi nakapamili siya ng mga gamit. So ngayon, ang kanilang ano na lang, tinatanungan ni Kuya Ato, tanungin nyo, magkano nga daw ibabayad doon, kung halimbawa sa lying-in. So dapat sana aware din sila Maribel kung magkano. Tama nga naman, para mapaghandaan kung magkano yung babayaran doon. Mahirap yung mabulaga sila. Pero sana talaga Maribel, consider mo, mabasa mo yung mga nandiyan sa comment section na nagmamahal sa'yo at nag-aalala na sa hospital. Mas ano man ang maramdaman mo, nandoon lahat yung mga gamit. Nandoon yung mga doktor kompleto. Kasi usually sa sa lying-in, mga midwife ang nandoon. Ano kung walang ibang mga, di ba, mga emergency, ibang gamit. Diba? So, pagparin na lang natin yung mga ganitong sitwasyon. Mahirap po talagang mga anak para sa mga nanay na katulad ko, alam ho natin yan. Naranasan natin yan. So, hanggang dito na muna ako. Gagawa pa ho ako ng isang recording sa aking gagawing reaction. Ito muna, i-edit ko lang to at isasalang. Then after nito, magre-recording po ho ako. So, ingat po tayo palagi. Shoutout po sa kila Ate Marilyn, Ate Corsa Emiliano Ralph. Ate, kumusta na ho kayo? Sila Nanay Solidad. Kumusta po kayo, Nay? Sila Ate Ninette, kumusta rin po kayo? Ate Ems, Nanay Ems, kumusta po? Ingat po kayo palagi. At ang aking pinsan, Walls Tradition, ingat always, Day. Kaya mo yan. At syempre sa aking nanay na nag-continue na po siya ng kanyang gamutan sa bahay na lang po. So, ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.